Ika-132 Kabanata. Papuri sa Templo ng Diyos. Panginoon, huwag niyong kalilimutan si David at ang lahat ng paghihirap na kanyang tiniis. Alalahanin niyo ang pangako niya sa inyo, Panginoon, kayo na makapangyarihang Diyos ni Jacob. Ipinangako niya, hindi ako uuwi o mahihigaman sa aking higaan o matulog hanggat hindi ako nakakakita ng lugar na matitirhan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ni Jacob. Nang kami ay nasa Efrata, nabalitaan namin kung nasaan ang kaban ng kasunduan, at natagpuan namin ito sa kapatagan ng Jaar. Sinabi namin, pumunta tayo sa tirahan ng Panginoon, at sumamba tayo sa Kanya sa harap ng Kanyang trono. Sige na po, Panginoon, pumunta na kayo sa inyong templo kasama ng kaban ng kasunduan na sa gisag ng inyong kapangyarihan. Sana'y palaging mamuhay ng matuwid ang inyong mga pari, at umawit ng may kagalakan ang inyong mga tapat na mamamayan, alang-alang kay David na inyong lingkod. Huwag niyong itatakwil ang haring inyong hinirang. Nangako kayo noon kay David, at ito'y tiyak na inyong tutuparin at hindi babawiin. Sinabi niyo, isa sa iyong angkan ang papalit sa iyo bilang hari. At kung ang mga hari na nagmula sa iyong angkan ay susunod sa aking kasunduan at mga turo sa kanila, ang kanilang mga anak ay maghahari rin magpakailanman. Hinangad at pinili ng Panginoon ang Zion na maging tahanan niya. Sinabi niya, ito ang aking tirahan magpakailanman. Dito ako maninirahan dahil ito ang nais ko. Bibigyan ko ang Zion ng lahat niyang pangangailangan. At kahit ang mga mamamayan niyang dukha ay bubusugin ko ng pagkain. Ililigtas ko ang kanyang mga pari, at ang kanyang tapat na mamamayan ay aawit sa kagalakan. Paghahariin ko sa Zion ang haring mula sa angkan ni David, at gagawin ko siyang parang ilawang pumapatnubay sa mga tao. Hihiyain ko ang kanyang mga kaaway, ngunit pauunlarin ko ang kaharian niya.